Magbabasa tayo sa ikalawang Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mananalangin tayo. Ama namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain kailangan namin sa aming mga espiritual na pamumuhay. Maunawaan namin kung gaano kahalaga ang ministeryong ito sa iglesia. Hindi lamang para sa mga taong walang kaligtasan, kung hindi para na rin sa mga taong nakatagpo na ng kaligtasan, subalit nangangailangan ng pagpapatuloy, pagdidisiplina, pagpapatibay at pagpapalago. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang banal na pagbibilin. At dapat itong ginagampanan na may kaukulang respeto. Ang nangangaral ay sumasamba din. Ang nangangaral ay siyang unang may takot sa Diyos upang kanyang maituon ng mga tao sa kaluwalhatian ni Kristo. Siyang nagpapatotoo ay dapat makaranas sa kanyang puso ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi gayon, siya ay nagsisinungaling lamang. Maaaring ang kanyang daladalang ebanghelyo ay narinig niya lang sa iba. Bulag na umaakay sa kanyang kapwa bulag. Bingi na hindi talaga nakarinig, na nagtuturo sa kanyang mga kapwa bingi. Ang mangangaral, ang mga tagapagdala ng salita ng Diyos ay dapat palaging palalahanan na siya ay may obligasyon. Hindi sa mga tao, hindi sa kanyang mga estudyante, higit sa lahat sa Diyos, sapagkat sinasabi sa talatang 1, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. May Diyos na kung saan haharap ang mga tao, hahatol sa mga tao. May Diyos na nagpahayag sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo na narito na ang paghahari ng Diyos. May Diyos na babalik at nangako na ipagsasama niya ang lahat na naghihintay at sumasampalataya sa kanyang muling pagbabalik. Walang pagduda na ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay isang banal na pagbibilin. Maaaring magbabago ang ating panahon. Ang ating kultura ay maaaring magbago. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang katwiran simula noon hanggang ngayon ay hindi magbabagong katwir. Kung kaya't ang nais ng Diyos sa lahat ng mga nakikinig ng kanyang salita ay pananampalataya. Upang ang tao ay maging matuwid, palagi dapat paniniwalaan ng tao kung anong sinasabi ng Diyos. Sapagkat walang ibang matuwid maliban sa Diyos. Sa Kanya ang lahat ng bagay at para sa Kanya at sa pamagitan niya, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sa tatlong bagay ang dapat natin tignan sa talata ngayong umaga patungkol
sa pangangaral ng salita ng Diyos. Una, titignan natin kung anong klase ang pangangaral. Nang sinabing ipangaral mo ang salita. Pangalawa ay titignan natin kung anong klaseng mga tao ang pangangaralan. Anong klaseng daigdig ang tatanggap o tatanggi sa salita ng Diyos. Pangatlo, anong klaseng tao ang nangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, unahan natin. Patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakita na natin mabuti sa talatang binasa natin na ang pangangaral ng salita ay ito, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Makikita natin sa konteksto, pagka umakyat ka doon sa naunang kabanata, patungkol sa salita ng Diyos, na ipinangaral ko sa inyo noong nakaraang midweek service, na ang salita ng Diyos o ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Makikita mo na ang kapakinabangan ng salita ng Diyos ay ito ay kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Hindi aksidente na ang karugtong nito ay yung pinapangaral ko sa inyo ngayon, na sinasabi ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita. Ang mangangaral ay hindi maaaring mangaral na kung anong nais niyang sabihin. Sapagkat walang ibang kapakipakinabang sa iglesia. Maaaring marami akong kaalaman na maaaring hindi nyo alam, o meron akong pinag-aralan na hindi nyo pinag-aralan, subalit hindi yan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakabatay lamang doon sa mga nakasulat, na sinabing nakasulat na kinasihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu kung paano niya ginabayan ng mga unang tao. Ito ang mga salitang pinagtiwalaan ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat panahon. Kung kaya't hindi tayo naniniwala na ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay lulubog o mawawala, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi mawawala. Sa oras na ang iglesia ay sasabihing na wala at tunay na natalikod sa tunay na pananampalataya, ang salitang ito ay wala ng kapangyarihan. Tunay na sasabihin nila nangangailangan ng mga bagong sugo at mga bagong propeta, sapagkat ang salitang ito ay nagmimistulang walang kapangyarihan na sa kanila. Pero sa atin, sapat ang salita ng Diyos. Walang ibang pangangaral sa Bible Baptist Church maliban ang salita ni Kristo. O ang sino man ay may iba pang ipapangaral, huwag ka munang mangaral, umuwi ka at magbasa ka ng iyong Biblia. Kaya nga sinasabi na ang mangangaral ay dapat maging handa sa lahat ng kapanahunan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay eksakto sa lahat ng kapanahunan. Maaaring ang mangangaral bilang tao dumarating sa kanyang pagiging tao na hindi siya handa, pero ang salita ng Diyos ay palaging handa. Hindi magkukulang. Sakto na ina-apply ng banal na Espiritu sa bawat mga mananampalataya. Ito ay gamot sa lahat ng sugat. Ito ay tubig sa lahat ng nauuhaw. Ito ay apoy sa lahat ng nanlalamig. Ito ay yakap ni Kristo sa lahat ng mga napapagod sa sanlibutan ito. Kung kaya't sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Subalit nakalagay doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, at matuto kayo sa akin. Sapagkat sa pagkatuto ng salita ng Diyos, nandoon ang kapahingahan. Maraming mga bagay sa daigdig na to, napilit ipinapaliwanag ng tao, at habang ipinapaliwanag ng tao ay lalong nagkakaroon ng confusion. Lalong naguguluhan ang tao. Napakaraming filosofiya na hindi mo mailagay sa isang lamesa. Subalit ang salita ng Diyos ay sapat sa lahat ng pangangatwiran ng tao. Kung kaya't hinahamon ng Diyos ang kanyang bayan, halika kayo magkatwiranan tayo.
Tignan ninyo sa banal na kasulatan ang salita ng Panginoon at makikita ninyo na walang bahagi ng banal na kasulatan ang hindi kapaki-pakinabang. Sa inyo na sumasampalataya, si Jesucristo ay mahalaga. Isang bagay na sigurado. Kung kaya't pinag-uutos sa atin ng Panginoon na hindi lamang natin ito binabasa, hindi lamang natin ito pinapakinggan, ito ay dapat ating pinagbubulay-bulayan. Sa umaga na binasa mo ang banal na kasulatan, sa sumunod na araw na pagkatapos natin manambahan dito, sa sumunod na araw ay inyong pinagbubulay-bulayan ng mga salitang ipinangangaral ko sa inyo. Upang makita ninyo, hindi ba na ang Diyos ay laging nauuna sa inyong sitwasyon? Siya ay nasa unahan, siya ay nasa gitna, at siya rin ay nasa huli. Sapagkat sinasabi ng Panginoon na sa ating pagkatuto sa kanyang mga kautusan, siya ay sasama sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng espada na ginagamit ng banal na Espiritu. Anong sinasabi sa Hebreo 4:12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito ay higit na matalas sa kahit namang tabak na may 2 talim. At ito ay naglalagos sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng utak at kasukasuan ng buto. At ito ay nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Sa isang banda, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:13, dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi maaari na ang sino mang tatanggap nito ay hindi magkakaroon ng buhay sa Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ay sumusugat sa konsyensya ng tao, hindi maaari na ang sino mang sumampalataya rito ay magpapatuloy sa kasalanan na kanyang ginagawa. Samantalang tinutuwid siya ng salita ng Diyos. At hindi maaari na kung ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, na tinatanggap natin ito, hindi kagaya ng salita ng tao, hindi maaaring ang mga sumasampalataya rito ay mga pawang nagpapakitang tao. Ako'y sumasampalataya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung kaya't ako'y nababagabag, kung ipinapakita nyo sa akin na kayo'y sumasampalataya sa salita ng Diyos, pero iba ang bunga ng inyong mga pananampalataya, ako'y nababagabag. Pagkat kahit ako hindi ko pinagtitiwalaan ang sarili ko at hindi ako nagtitiwala sa tao, pero nagtitiwala ako sa salita ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos yun, yan yun. Kung sinabi ni Kristo, makikilala nyo sila sa kanilang bunga, ako'y lubos na nagtitiwala. Kung sinabi ng banal na kasulatan ng sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang, ako'y lubos na nagtitiwala. Kung sinabi ng banal na kasulatan ng sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay hindi nahahatulan, ako'y lubos na nagtitiwala. Sapagkat ako rin natatakot. Kasama ng pagkatakot na ito ang aking pagtitiwala. Nang sino mang hindi sumampalataya ay hinatulan na ng Diyos. Magbibilang ka ng maraming taon sa kabilang buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay may mabuting kapalaran sa tabi ng trono ng Diyos. Magpakailanman, kung gaano kahaba ang buhay ng Diyos, ganun din kahaba ang buhay ng mga sumampalataya sa Kanya. At hindi yun magbabago, sapagkat ang Diyos na nagsalita ay matapat at makapangyarihan. Hindi kagaya natin mga tao, minsan sasabihin natin na tayo ay may katapatan, subalit wala tayong kapangyarihan. Ang ating mga kamay ay nangangalay. May mga bagay na gusto nating tuparin, subalit
may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero ang Diyos, sa pagkakanyang nakita, kanyang minamarkahan sa kanyang isip at puso. Kapag kanyang sinabi, kanyang gagawin. Sapagkat siya ay may kapangyarihan sa buong kalawakan na gawin kung anong nais niyang gawin. Subalit, kung ikaw ay nagbibiro lamang sa iyong pananampalataya, ikaw ay mag-ingat. Sapagkat ang kabaliktaran nito ay totoo din. Na ang taong napasa impyerno ay hahatulan ng Diyos. Titingin siya sa mahabang panahon ng kanyang pagdurusa. At titingin siya sa langit at sasabihin niya, "O Diyos, nahihirapan ako. Pwede bang tapos na ang 1,000,000 taong pagdurusa ko rito?" Maaaring sasabihin ng Diyos sa kanya, siyang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kahit libo-libong taon pa ang lumipas, ang hatol ng Diyos ay mananatiling hatol ng Diyos. Kaya't mas mabuting magtiwala sa Diyos. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Huwag mo nang hintayin na malagay ka sa kagipitan tsaka ka magtitiwala sa Diyos. Sapagkat kahit kailan, ang bawat pagsubok ay hindi pinahihintulutan ng Diyos na walang lusot. Pero kung sa katigasan ng ulo mo, ikaw ay pinarurusahan ng Diyos, walang ibang una kang gagawin maliban sa ituwid ang iyong pag-iisip sa katuwiran ng Panginoon. Huwag kang umasa na ang tulong ay darating. Nag-aaksaya ka ng biyaya. Darating ang tulong pero ibabayad mo lang sa wala. Kailangang magpasakop ng tao sa katuwiran. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung anong inihahasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Ang lahat ng disipulo ay makikilala mo lang sa ganitong katangian, ang pananatili sa salita ni Kristo. Madaling makilala ang mangangaral kung ang kanyang agenda ay ang katuparan lamang ng salita ng Diyos o meron siyang ibang adhikain sa likod ng pulpito. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo, makikilala ninyo kung sino ang kanyang mga tagasunod. Sa Juan 8:31 hanggang 32 sa sinasabi, kung kayo ay magpapatuloy sa aking mga salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kung magkagayo'y tunay kayong mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sinabi ni Kristo at ako'y nagtitiwala dyan. Sapagkat sa pangangaral ng salita ng Panginoon, makikilala mo ang mga tunay na alagad. Sapagkat sa pangangaral ng salita ni Kristo, mapapalaya ang mga tao ng Diyos sa mga pang-aalipin ng diablo. Sa mga likong kaisipan at paniniwala na nagpapabigat sa kanila na para silang mga taong tumatakbo sa karera na dala-dala ang kanilang mga pasan. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya, itabi na natin, iwaksi natin ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa atin. Sasabihin ng tao, paano ko lalaya sa mga bagay na yan? Kung magpapatuloy ka sa kanyang mga salita, ikaw ay magiging tunay na malaya. Sasabihin mo ba kung bakit maraming mga Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano sa mga iglesia? Nakakapagtagal sila sa kanilang mga relihiyon pero hindi nababago ang kanilang mga buhay. Sapagkat maraming mga mangangaral na hindi nangangaral ng salita ng Diyos. Wala akong problema kung mga tarantado talaga kayo, pero huwag kayo dito. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi kayo sasantuhin. Subalit kung mahal ninyo si Kristo at nakatagpo kayo ng buhay kay Kristo,
Alam ninyo na kayo rin na makikinabang sa salita ng Diyos. At huwag kang umangal. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kanyang mga itinutuwid. Ngayon, kung walang pakialam sa iyo ang Diyos, matakot ka. Sapagkat baka bastardo ka. Simple lang ang sinasabi ng unang puntos. Ipangaral ang salita. Isang bagay na wala na sa mga pulpito. Masyado nang busy ang mga mangangaral na itaguyod ang kanilang mga sarili. Idadamay pa nila ang iglesia sa kanilang mga kagaguhan. Gagamitin nila ang salita ng Diyos sa maling pamamaraan, samantalang hindi naman kasama ang iglesia sa kanilang mga katangahan. Ngayon mga kapatid, kung mangyayari sa akin ang ganyang sitwasyon, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi na ako matapat sa salitang ipinangangaral ko. Kung ang salita ng Diyos ay liwanag, hindi ba ang nagdadala ng liwanag ay siyang unang naliliwanagan ito? Siya na humahawak ng matalas na tabak ay siyang unang nag-iingat na baka habang nagtatabi ka ng iyong espada, ikaw ang unang mahihiwa. Hindi ba? Kaya't sinasabi ko ito sa iglesia upang mula sa akin ay sa inyo din, sapagkat paano tayo magiging ilaw sa sanlibutan kung ang mga salitang ito ay walang bahagi at walang kapangyarihan sa ating buhay. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid, sapagkat hindi nagbibiro ang Diyos sa atin. Wala akong pakialam kung mamamatay akong mahirap. Pero gusto kong humarap sa Diyos. Sa Kanya na huhukom sa lahat ng bagay. Sa buhay at sa patay, sa Kanyang pagbabalik. Gusto kong humarap sa Diyos. Sa Kanyang pagparito na ipinangaral ko ang salita ng Diyos. Hindi na importante kung makikinig kayo o hindi. Sapagkat alam ko, kilala ko kung sino ang sinampalatayanan ko. At Kanyang makakayang ingatan ang lahat ng pinagkatiwala ko sa Kanya hanggang sa araw na yun. Yan lang ang meron ako. At kung magpapamilya ako, yan ang ipapasa ko sa anak ko. Kagaya ng natutunan ko sa tatay ko. Kaya't lubos akong nabibigatan sa mga bagay na ito. Gusto kong ipangaral ang salitang ito. Ipangaral ang salita ng Diyos. Ang iglesia ay tatayo o babagsak. Depende kung nasa ng pulpito. Kung kayo ay maging maibigin sa gawain ng Diyos at hindi ninyo pababayaan ang mga mangangaral at mga lingkod ng Diyos, yan ay dahil nakinig kayo sa salita ng Diyos. Ipinangaral ko sa inyo sa Jesucristo. At walang iba. Nialam ninyo na hindi ko kayo ginagamit para itayo ninyo ang aking mga pangarap sa iglesia. Ang sinasabi ko ay ito, nawa sa pangangaral ko ng salita ng Diyos ay makita ninyo ang mga kalooban ng Diyos sa inyo. Upang sa ganoon, pag pinagsama-sama natin yan dito bilang iglesia, walang duda, marami tayong magagawa para sa Diyos. Kaya hindi ko gusto sa simbahan ng mga taong dysfunctional, mga tamad, mga walang direksyon sa buhay. Bakit? Ang salitang ito ay buhay at mabisa. Kung yung mga taong walang Diyos ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos at hindi sila nababago, hindi na ako magdududa. Subalit kayo ay mga tupa ng Diyos.
kayo'y nagpahayag na si Hesukristo ang inyong Panginoon, bakit walang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa inyo? Kaya't pinaalala ko na ang ministeryong ito ay nakatayo lamang sa isang pundasyon, at ito yon, ipangaral ang salita. Na si Hesukristo na anak ng Diyos ay bumaba sa sanlibutan para iligtas ang tao sa kasalanan. Wala nang iba. At sinong gagawa ng mga bagay na yan? Ang salita rin ito ng Diyos, na yun lang ang may kapangyarihan na magbago ng isip at puso ng tao, na hindi gagawin ng taong patay sa kasalanan. Yan ang aking pananampalataya. Pangalawa, kailangang ipangaral ang salita ng Diyos, sapagkat sinabi na nga sa 2 Timoteo 3 na mapanghanib ang panahong ito, sapagkat marami ng mga tao na mas magiging maibigin sa kalayawan kaysa magiging maibigin sa Diyos. Ipinangaral ko sa inyo yan noong Miyerkules. Ngayon, kung gusto nyong balikan yung pangangaral na yan, nandun yan sa YouTube. Pinagsikapan niya ng ating mga kapatid. At hindi ko napapahaba-habain pa sa bandang yan. At kung ang mga tao sa sanlibutan ay lalong magpapakasama at hindi sila makikinig sa Ebanghelyo, hindi na ako magdududa. Pero darating ang panahon, sinasabi ni Apostol Pablo, na hindi natitiisin ng mga tao ang magaling na aral. Kanino ito tumutukoy? Hindi ito tumutukoy sa mga taong tagalabas. Tumutukoy ito sa loob ng simbahan. Nakikita nila ang sanlibutan, na mga taga-sanlibutan ay gumagawa ng klase ng relihiyon, na sila ay sasampalataya kay Kristo pero mamumuhay sa kamunduhan. At anong gagawin ng mga taong taga-simbahan? Na mga Kristiyano na linggo-linggo pumupunta sa simbahan. Pwede pala yun . Noon ang kompromiso ay nasa labas. At ito ang panahon natin na ang kompromiso nasa loob. At hindi nagugustuhin ng mga tao ang magaling na aral. Tandaan ninyo mga kapatid na kahit si Satanas marunong gumamit ng Biblia, kahit si Satanas pwede kang kumbinsihin na may Pasko. Hindi namatay si Kristo para ang tao mamuhay sa kasalanan. At hindi dumating ang anak ng Diyos sa daigdig na to para ang tao magwalwal at maging materialistiko. Sinasabi sa banal na kasulatan, naparito si Hesukristo para iligtas sa mga makasalanan. Kung naniniwala ang mga Kristiyano na ang December 25 ay araw ng pag-alala sa kapanganakan ni Kristo, alam mo kung ang dapat mong gawin? Dapat magnilay-nilay ka. Sapagkat sa araw na ito, pinanganak ang tagapagligtas. Hindi para magsasayaw ka. Kung meron kang kagalakan, magalak ka sa Diyos. Ano nangyari ngayon sa kapanganakan ni Kristo? Ito ay okasyon ng mga mapag-imbot. Bata pa lang tinuturuan mo ng maging palahingi. Okasyon ng mga mukhang pera at mga mangingibig sa salapi. Ipapasok mo yan sa loob ng simbahan. Anong mas masaya? Nung ipinanganak si Kristo o yung katotohanan na si Kristo dapat nabubuhay sa puso mo? Huwag mong looy ng sarili mo. Gusto mo lang gayahin ng sanlibutan.
Anong ginagawa natin? Ginagamit natin ang Biblia para bigyan ng justification yung mga gawain natin nung hindi pa tayo Kristiyano. Ngayon, mangangaral ka sa simbahan ng ganyan. Darating ang panahon na mga tao hindi nila matitiis ang magaling na aral. Maraming aral sa sanlibutan, pero hindi lahat magaling na aral. Anong kinalaman ni Santa Claus kay Kristo? Kung may araw ng pagbibigayan, araw-araw. Kung may araw ng pagmamahalan, araw-araw. Mga pakitang tao. Walang pinag-iba sa bumabati ng Happy Mother's Day pero nakahilata lang sa bahay. Walang iba bumabati ng Happy Father's Day, mga bastos sa magulang. Mangangaral ka ng ganyan sa simbahan, nung sasabihin na hindi ka mapagmahal. Hindi bumat na ba naringinig kanina na ang salita ng Diyos ay parang tabak at matalas? Paano mo malalaman na ang tabak ay matalas kung hindi makakasugat? Ito ay kailangang sumugat. At ilabas ninyo ang lahat ng inyong depensa, na inyong mga pinagtagni-tagning depensa mula sa sanlibutan. Tignan natin kung alin ba ang mas matibay. Pangatwiran ba ng salita ng Diyos? O kayo nagdududa sa sinasabi ko, tignan ninyo sa unang iglesia kung ginawa nila yan. Anong meron sa unang iglesia ito? At araw-araw silang nasa templo. At anong ginagawa sa templo araw-araw? Doon sila nagbibigayan. Ano pa't walang nagkulang sa kanila? Araw-araw nilang ginawa sa templo yan. Araw-araw nilang binibihisan ng maayos ang kanilang mga anak. Hindi lang pag-araw ng Pasko. At parang kanila, punta ka sa ninong at ninang mo. At isa pa, naalala mo ba, yung matatalinong tao na mula sa silangan na pumunta sa tahanan ni Maria at ni Jose para magbigay ng regalo kay Kristo? Yun ang dapat. Bibisita ka, ikaw ang magdala ng regalo kagaya ng ginawa ng mga marunong na tao. Hindi yung ikaw ang bibisita at sabihin mo, namamasko po. Hindi ba yan? O basahin niyo sa banal na kasulatan kung ako'y nagbibiro. Ginagawa nating legal ang pamamalimos samantalang pinagbabawal yan ng batas. Kung kaya't maraming mga tao, binibigyan lang natin sila ng candy sa kanilang gutom. Pag-asa pero hindi solusyon. Anong kinalaman ng mga duwende sa kapanganakan ni Kristo? Ang nakita ko sa sabsaban, meron dong tupa, hindi reindeer, na namamaga ang ilong. Ay, pastor, pinagbabawalan mo ba kami? Hindi. Bahala kayo. At meron ako nabalita ang mga young people na nagsabi, anong pakinabang namin sa mga bagay na yan? Dito na lang kami sa bahay, hindi pa kami mapapagod. At meron pa mga young people nagsabing, hindi daw sila sasali, mag-iikot lang sa school. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero sinasabi ko sa inyo, kung mahilig kayo makipagkompromiso, huwag nyo nang isipin na darating ang panahon na kayo'y makapaglilingkod sa Diyos ng matapat. Ang Kristiyanong lumaki sa pagkukompromiso, mahirap pagtiwalaan yan sa katapatan. Tandaan natin na ang ating doktrina, nakasulat sa unang Timoteo 6:3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at mga aral na ayon sa kabanalan.
Anong doktrina? Ito ay bagay na nagbibigay ng kagalingan. Ito ay salita ni Kristo. Ito ay mga salitang nagtuturo sa iyo na mamuhay ka ng banal. Pero sa panahong ito, hindi na importante ang kabanalan. Marami ngayon naglalaro na lang ng pag-ibig. At pag sinabi mong naglalaro ka ng pag-ibig, sasabihin mo niya, pinagbabawalan niyo kami magmahal. Hindi mo ba nakita? Ayaw nila na magagaling na aral. Mahal mo pala eh. Pakasalan mo. Hindi ko po kaya. Hindi mo pala kaya eh. Adi ayusin mo buhay mo. Gago ka eh. Nagagalit ako. Tapos pagka nagsasama na kayo, na wala kayong maayos na buhay, kanino kayo magpapabigat? Na sinasabi ko sa inyo, kahit mga nasa tamang edad na kayo, anong taon ka na? 25 po. O ikaw? 26 po. Nasa legal na kami, pastor, di ba? Oo. Papakasal kami. Una kong tanong, saan kayo titira? Anong trabaho mo? Pastor, hindi kami magpapapigil. Di wag. Pero hindi ko kayo ikakasal. Tumawag kayo ng pari. Doon kayo. Wag kayo rito. Para ano? Kasali kami sa mga katangahan nyo. Kasalanan ko ba na gusto nyo nang magrelasyon pero hindi nyo pinaghandaan? Kasalanan ko ba yun? Anong ginawa mo nung bata ka pa? Patambay-tambay ka lang eh. Ngayon gusto mo na mag-asawa, gusto mo madaliin. Ayusin mo buhay mo. Hindi ko kasalanan yan. Tama? Yan ang magaling na aral. Hindi ko kasalanan yun eh. Pinangangaral sa inyo ang salita ng Diyos, hindi kayo nakinig. Pag magpapabigat kayo sa lipunan, magpapabigat kayo sa iglesia, sisirain nyo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, wag. Wag. Di baling masira ang pangalan ko, pero ang pangalan ni Kristo, dakilang bagay yan. Wag. Ha? Ganyan ang mga tao sa sanlibutan. At anong sinabi ng banal na kasulatan? Bakit ayaw nilang makinig sa mga magagaling na aral? Pakinggan natin. Talatang 3. Kundi magkakaroon nila ng katinang tenga, magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga guro na ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Kaya ayaw mo makinig ng salita ng Diyos kasi yung iyong pagnanasa masama. Kokontra ba ang Diyos sa mga bagay na mabuti? Hihikayatin ka pa ng Diyos sa mga bagay na mabuti. Diyos pa ang magsasabi sa iyo na gawin mo ang tama. Di ba? Diyos pa nga ang nagbigay ng babae kay Adan. Diyos pa nga ang nagbigay ng katalinuhan kay Solomon. Pero, kapag masama ang iyong hangarin, maglalaban talaga kayo ng Diyos. At anong gagawin ng mga tao? Maghahanap sila ng pastor na bakla. Na hindi mangangaral, na mahigpit. Bakit? Mawawalan tayo ng miyembro. Pag nawalan tayo ng miyembro, wala na mag-o-offering. Wala na magbabayad ng utang ko. Wala na magbatayo ng bahay ko. Wala nang tutulong sa gawain. Pag nasira ang paggawain, masisira yung pangalan ko. Gusto ko pa naman sikat akong pastor. Ang Panginoong Jesucristo, 12 lang ang tao niya. Judas yung isa.
ilan natira. Yun na naman ang dahilan kung bakit ang tao ayaw ng salita ng Diyos. Meron kang gusto na ayaw ng Diyos, na ayaw mong isuko sa Diyos. Ganun lang naman kasimple yun. Kaya ka malungkot sa Panginoon, samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, in thy presence there is fullness of joy. Because hindi mo kinatutuwa yung mga bagay na kinatutuwaan ng Diyos. At anong gagawin natin? Kukuha tayo ng salita na iiwas sa inyong masasamang pagnanasa? Ay para kang nagluto na walang apoy. Para kang naghiwa na gamit ay kutsilyong mapurol. Para kang nanonood sa cellphone na patay ang screen. Para kang sumasamba na wala kang Diyos. Yan ang panahon natin. Kaya't ang pag-iingat sa salita ng Diyos ay pag-iingat sa iglesia. At ang pag-iingat sa iglesia ay pag-iingat sa kapatiran. Kung ako ay ama, hindi ko gustong napapahamak ang aking mga anak. Kung ako ay mister, hindi ko gustong mapahamak ang aking misis. Kung ako ay misis, hindi ko gustong napapahamak ang aking mister. Kung ako ay pastor, hindi ko gusto na ang simbahan ay nagmumukhang makasanlibutan. Sapagkat ang tunay na relihiyon na ito, ang tulungan ng mga walang magulang, tulungan ng mga nawalan ng asawa, at ingatan ang kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutang ito. Ngayon, panghuli, ano ang dapat gawin ng tagapangaral ng salita? At ito ay nasa talatang 5. Karugtong lamang, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Hindi ba ang mangangaral ay tao rin na kagaya ng mga tao sa simbahan na pupunta rito para makinig? Kung meron kang katawang pinipigilan, sa palagay mo ba hindi ko pinipigilan ang katawan ko? Paano sinasabi sa banal na kasulatan? Magpigil ka. Di ba naisip na kung kaya mong mag-backslide, kaya ko ring mag-backslide? At kaya kong bumalik sa gawain na may justification ako sa pagbabackslide ko. Pwede kong sabihin, mga kapatid, nangaral ako sa iba't ibang iglesia. At kailangan kong pumunta doon sapagkat kailangan nila ang salita ng Diyos. Pero totoo, nagsasawa na ako sa inyo. At hindi na ako masaya sa gawain ito, kung kaya't mas masaya na ako sa ibang simbahan kaysa rito. Pero nangako ko sa Panginoon sa inyo. Si Pastor Sam, iniimbitahan ako sa February para sa kanilang 2nd anibersaryo sa misyon. Nung sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Ako'y nangako sa iglesia, hindi ako pwedeng mawala pagkalinggo at mangangaral ako. May sakit ako o wala, nakatayo ako o nakahiga, basta gumagalaw ang aking bibig at gumagana ang aking isip at buhay ako. Habag sa akin ng Diyos. Nakikita mo ba na ang nangangaral ng salita ng Diyos ay kailangan magtiis ng kahirapan? Ayoko mapintasan ninyo ang ministeryo.
Nakikita mo ba dyan na ang pangangaral ng Ebanghelyo at ang kabuuan ng ministeryo ng Iglesia, kung tumutulong man tayo sa nangangailangan, kung tumutulong man tayo sa mga kabataan, kung nagpapakain man tayo ng mga gutom, kung nag-aakay man tayo ng kaluluwa kay Kristo, lahat yan ay pasan-pasan ng mga ngaral sa Iglesia. Kung kaya't napakabuting bagay sa inyo na kung kayo ay nakakatuwang sa ministeryo at kayo ay sumasali sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Nais kong sabihin sa inyo, hindi oras ang ibinigay ko sa Panginoon. Nadarama ko ang bawat bahagi ng iglesia. Paggabi binilinan ko si Richard. Alam mo, Richard, kung bakit mabigat ako magsalita. Hindi dahil sa mabigat ako magsalita. Kung hindi sa bawat pagsasalita ko ng salita ng Diyos, dala-dala ko ang lahat ng damdamin ng Diyos para sa iglesia. Na minsan gusto kong umayaw. Kasi masyado nang napapagod ang isip ko. Kung ako nga na tao, naiinis ako sa lahat ng kagaguhan dito, isipin mo kaya ang Diyos. Pero nakakatayo pa ako sa pulpito. At hindi pa ako nasusunog sa pagkatisod sa inyo. Sapagkat ang Diyos ay masagana sa biyaya. Siya ay mabagal sa pagkagalit. Kagaya ng ama, ay nahahabag siya sa kanyang mga anak. Sapagkat alam niya na pare-parehas tayong gawa sa lupa. Kaya kung ipinapangaral sa inyo ang salita ng Diyos, anong gagawin ninyo? Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat ang kalakasan natin ay wala sa dami. Kung hindi sa katunayan ng salita ng Diyos sa ating mga puso at isip, nakipagkasundo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ng kanyang sinabi, aalisin ko ang inyong mga pusong matitigas. Hindi kagaya ng kasunduan na ginawa ng Diyos sa batas ni Moises, na hindi maaaring magpawalang sala ng tao. Kung hindi ayon sa kasunduan na ginawa ng Diyos kay Kristo, at ito yun, haalisin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan. Aalisin ko ang inyong mga kasalanan, sabi ng Panginoon. Aalisin ko ang inyong matigas na puso at papalitan ko ng malambot na puso. At ilalagay ko ang aking mga salita sa inyong mga puso at isip. At ilalagay ko sa inyo ang banal na Espiritu upang kayo'y lumakad sa aking mga panuntunan. Yan ang katuparan ng bagong tipan. Yan ang Espiritu na mayroon dapat sa iglesia ng Panginoon. Kaya't ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pamimilit at hindi pangangatwiran na umayon kayo sa nais kong mangyari. Gusto kong magkaroon kayo ng buhay sa Diyos. Na ang inyong salitang napapakinggan dito, yan ang buhay ninyo pag kayo umuwi sa inyong mga tahanan. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Darating ang panahon, hindi na susukatin ang tunay na relihiyon sa pamamagitan ng katapatan sa salita ng Diyos. Kung hindi sa ganda na lang ng building, sa yaman ng mga miyembro. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ni unan wala siya. Ang kanyang mga tagasunod ay mga hinahamak na tao sa sanlibutan. Subalit paano malalaman na ito ang gawain ng Diyos? Sapagkat ang bawat ginagawa nito ay ayon sa salita ng Diyos. At doon malalaman ano ang sa Diyos at sa hindi. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Yan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon.